ang paglaki ng mga pangarap nyon, ang nabubuong layunin nyon sa buhay. Minsan, tila hindi namamalayang nakapagpapahayag ang aming guro ng isang pangamba ang pagkatakot niyang baka siya'y hindi umabot sa matatayog na pangarap ng kanyang anak. Maliban sa iilan sa aming pangkat, paulit-ulit niyang pagbanggit sa kanyang anak ay iisa lamang ang mga bagay na pinagtitiisang pakinggan sapagkat walang paraang maiwasan iyon. Sa akin, ang bawat pagbanggit na iyon ay nagkakaroon ng kahulugan sapagkat noon pa may nabubuo na sa aking isipan ang isang hinala. Sa kanyang magagandang salaysay ay nalalaman ang tungkol sa kaarawan ng kanyang anak, ang bagong kasuotan niyong may malaking lasong pula sa baywang, ang mga kaibigan niyong mga bata rin, ang kanilang mga handog. Ang anak niya'y 6 na taong gulang. Sa susunod na taon, siya ay magsisimula na iyong mag-aral. At ibig ng guro namin maging manggagamot ang kanyang anak at isang mabuting manggagamot. Maraming sumarating ang anak ko. Gusto niya maging doktor. Siguro gaya ng kanyang anak. Oo, kagaya ng kanyang ama. Iyon, ang una at huling pagbanggit sa aming klase ang tungkol sa ama ng batang may kaarawan. Matitiyak ko noong may isang bagay ngang mali siya sa buhay niya. Mali siya ng ganoon na lamang. At habang nakaupo ako sa aking luklukan, may 2 di pa lamang ang layo sa kanya. Kumirot ang puso ko sa pagnanasang lumapit sa kanya. Tanganan ang kanyang mga kamay gaya ng ginawa niya ng hapong iyon sa sulok ng silid-aklatan at hilinging magbukas ng dibdib sa akin. Marahil makagagaan sa kanyang damdamin kung may mapagtatapatan siya isang tao man lamang. Ngunit ito ang sumupil sa pagnanasa kong yaon. Ang mga kamag-aral kong nakikinig ng walang anumang malasakit sa kanyang sinasabi. Oo, gaya ng kanyang ama, habang tumatakas ang dugo sa kanyang muka. Pagkatapos, may sinabi siyang hindi ko makakalimutan kailanman. Tinignan niya ako ng buong tapang na pinipigil ang panginginig ng mga labi at sinabi ang ganito. Mabuti. Yun lamang nakakaranas ng lihim na kalungkutan. Ang maaaring makakilala ng lihim na kaligayahan. Mabuti. At ngayon, simulan natin ang ating aralin. Natiyak ko noon, gaya ng pagkatiyak ko ngayon, na hindi akin ang pangungusap na iyon, ni sa aking mga pagsasalita, ni sa aking mga pagsusulat. Ngunit samantalang nakatitig siya sa akin ng umagang iyon, habang sinasabi niya ang pangungusap na iyon, nadamo kong siya at ako ay iisa. At kami ay bahagi ng mga nilalang na sapagkat nakaranas ng mga lihim na kalungkutan ay nakakakilala ng mga lihim na kaligayahan. At minsan pa, ng umagang iyon, habang unti-unting bumabalik ang dating kulay ng kanyang muka, muli niyang ipinamalas ang mga nagtatagong kagandahan sa aralin namin sa panitikan. Ang kariktan ng katapangan, ang kariktan ng pagpapatuloy, anuman ang kulay ng buhay. At ngayon, ilang araw lamang ang nakaraan, buhat ng mabalitaan ko ang tungkol sa pagpanaw ng manggagamot na iyon, ang ama ng batang iyong marahil ay magiging isang manggagamot din balang araw, ay namatay at naburol ng 2 gabi at 2 araw sa isang bahay na hindi siyang tirahan ni mabuti at ng kanyang anak. At nauunawaan ko na ang lahat. Sa hubad ng katotohanan niyon at sa buong kalupitan niyon ay nauunawaan ko na ang lahat.